Ito ang biyaheng gustong maraming makipag-joyride dahil ang mga pasahero natin ang mga nag-aambisyong maging alkalde ng syudad. Dadaan tayo sa mga masisikip na issue na kailangan nilang aksyonan. Kapit lang dahil aarangkada na ang kakaibang harapan. Ako po si Alvin L. Chico. At ako naman si Zen Hernandez. Kami ang inyong magiging mga konduktor na sasama para lalo nyo pang makilala ang bawat kandidato. Kapamilya, ikaw na lang ang kulang at lalarga na. Ito po ang Halalan 2025 Biyaheng City Hall. Sa biyaheng ito, ang isa sa mga kumakandidatong alkalde ng lungsod ng Maynila, si Miss Mara Tamundong. Welcome on board po, Miss Tamundong. Yes, magandang umaga po sa ating mga televiewers at sa mga talagang tumatangkilik po ng ABS. Meron po tayong dalawang pit stops o yung mga lugar na titigilan sa ating biyahe ngayong araw. Bawat pit stop, meron pong dalawang isyong tatalakayin. May tanong po kayong sasagutin at ang mismong magtatanong ay resident at rehistradong botante ng Maynila. Ngayon po, pupunta na tayo sa ating unang pit stop, ang Recto Avenue. Pero ano ka bago ito? Pribado po akong tao. So, ibig sabihin, ang aking talagang trabaho noon, nag-umpisa ako sa mga opisina, humawak ako ng mga agency, napunta normal ako sa na real empleyado. estate. Yes, oo. Ano ka trabaho? Ano trabaho mo? Sa real estate before. Ano ka? Kasi, broker? Real estate hindi broker? naman, dinulungan ko yung brother ko sa kanyang company kasi ang papa at mama ko pumasok sa real estate business even before pa 1980s. So parang sales din. Aha, Yes. oo. So approaching na po tayo sa una nating pit stop, ang Recto Avenue. Nako, alam naman po natin, dito marami yung mga street vendors. Clearing operations lagi ang isa sa mga tugon ng lokal na pamahalaan para solusyonan yung having illegal street vendors. So isa siya sa laging tinatanong at pilit sinusolusyonan ng local government. Matagal na po ako nandito. 10 years na rin po. Ito na rin po yung bumuhay sa amin. As vendor po, danas po kasi namin lahat dito. Yung papaalisin po, yung syempre clearing operations po, ilipat kami sa ibang lugar. Tapos wala namang bibili sa amin. Kukunin yung paninda, kukunin yung kariton. Pero after nun, bumabalik naman po kami. So kung magtatanong man ako, ang dami po kasi nilang plataforma sa lahat. Pero parang yung plataforma po nila, yung mga pangako po nila, parang hindi po kami kasama. Ano po kaya yung balak nila sa amin? Kasi ang tingin naman nila sa amin sa gabal. Kung ikaw ang magiging mayor, Ma'am Mara, Yes. ano ang plano mo sa mga illegal vendors sa Maynila? Unang-una, syempre dapat... You have 2 minutes. Yes, dapat ang ating mga vendors ay ilagay sa maayos na lugar na kung saan sila makakapagtinda talaga. Kailangan gabayan at bigyan talaga ng mandato ng local government para hindi naman sila kung saan-saan lang pupwesto. At least nun sa lugar na kung saan makakapagtinda sila, hindi sila maabala. Dahil alam naman natin, mahalaga rin po ang mga vendors natin. Mahalaga dahil yan lang din po ang pangunahing pangkabuhayan ng mga maliliit nating kababayan sa Maynila. Bigyan po natin sila ng allocation kung saan sila po pwede para kahit paano naman yung ating lugar ay hindi masira na kung saan-saan lang sila magtitinda. Kailangan tulungan po natin sila Sila rin po ang magkakaroon ng paraan, maiangat din yung pangkabuhayan. May nakikita ka ba na pwedeng designated vending area? Actually, marami pong mga designated areas dito sa atin, kaya lang natatabunan kasi ng mga parking. Dapat talaga pag-aaralan at titignan po natin kung saan yung sentro na maaari silang makapagtinda. Kalamitan po ng mga vendors na nakakausap ko, kasi wala naman silang binibigay na tamang lugar para sa amin So kami na nagdidesisyon para sa sarili namin, dito na lang kami magtinda. Kasi kahit naman kung saan kami pumunta, paalisin pa rin kami. So I think maayos na pwesto, maayos na guidance at ordinansa na magbibigay gabay sa ating mga vendors. Ang nakikita kong solusyon pa rin. Kasi hindi naman natin pwedeng alisin sa kanila na sila ay magtinda kung yun lang kanilang kakayanan. Mahalaga namang malinis natin yung ating dinaraanan. Pero mahalaga din pong tignan natin, ano po ba sitwasyon ng kababayan natin sa baba?
Meron ka ngang malinis na daanan pero sa kanilang bahay lahat ng hirap mararanasan dahil hindi sila kumikita. Sa tingin ko kailangan lang po natin ibalanse dahil sa hirap ng sitwasyon, hindi rin po natin pwedeng i-disregard yung kanilang pangkabuhayan. I think yung tamang lugar lamang na sa tingin ko ay balanse para sa kanila. So bilang nandito na rin tayo sa Recto Avenue, obvious naman yung isa pang problema, traffic. Sa inilabas sa datos ng Satellite Navigation Company na TomTom's 2024 Traffic Index, ang Maynila po nasa pang-8 lungsod sa buong mundo na may pinakamalalang traffic worldwide. So hindi lang sa mga pag-aaral, maglabas na tayo ng resibo. Pakinggan mo si Justin P. Ang, na residente mismo ng Maynila, kaugnay sa kanyang problema sa traffic. Go, Justin! Third year college po ako and commuter po ako all the way Baseco to Santa Cruz, Manila. Nagpe-prepare po ako ng 10 a.m. kahit yung klase ko po is 12 noon kasi traffic po dito sa lugar namin. Siyempre po, medyo naiinis na din kasi parang paulit-ulit na lang, parang wala namang nababago sa traffic. Ano po yung magagawa nyo para po sa traffic ng Baseco, hindi lang po sa Baseco, sa buong Maynila po. Miss Mara, ano ang sagot mo kay Justin? Alam po ninyo, bata pa lang ako traffic na hanggang ngayon. Sa nakita ko po, talagang number 1, kailangan magkaroon ng disiplina ang bawat nagmamaneho. Kasi hindi naman po natin sinisisi yung iilan na hindi nakaka-attend ng seminar, tumatabi lang kahit saan, paparada lang kahit saan, ultimo yung sidecar, tricycle. Siguro dapat bago sila talaga bigyan ng license, umatin talaga sila ng seminar, turo, para maintindihan po nila. Ngayon po, yung pagluta sa trapiko, sa akin po, kailangan yung mga jeepney natin, yung mga public transportation, ay mayroong terminal na kung saan doon lang talaga sila. Doon lang po sila tatabi. At may mga areas lang po, yung mga jeep na nagko-commute, kung saan lang yung area nila, doon lang talaga sila. Depende po sa way na yun, pero aayusin lang natin na kung saan, hindi yung kung saan-saan lang bababa or kung saan halimbawa yung jeep dito, pupunta bigla ng tap. Ibig sabihin yung So may specific ruta may ka specific talaga. na ruta na dapat sundin. Kasi doon mag-i-start po yung discipline Yung pila ng jeep, usually 3 hours. So sabi nila, ma'am, ang laki nang nawawala. So bago ko po yan pinag-isipan, talagang nakihalubilo muna ako sa mga jeepney drivers natin. Dahil sumasakay din po ako ng jeep, nagsa-sidecar din ako, nagta-tricycle ako. So yung sinasabi ko, hindi ko lang po ito sinasabi dahil nakikita ko lang, kundi naranasan ko pa. Halimbawa, sumakay ako ng Paco. From Paco, papuntang Subel. Ang gagawin po ng driver, iikot pa siya doon sa Pedro Hill kasi traffic daw doon sa kabila. Out of route sa O yun na nga po, kasi ang katwiran niya, shortcut, dahil nga para makabalik siya kaagad. So balikan natin yun. Ang apektado naman yung pasahero. Anong kaibahan nung pinopropose mo dun sa kasalukuyang sistema na bina-violate dahil problematic din? Ang solusyon po doon, kahit paano, mababawasan yung trapiko dahil nasa maayos silang terminal, nandun sila sa ruta talaga na susundin nila. Didiretso na po tayo sa ating ikalawang pit stop, ang Baseco. Ilan anak mo? Actually, may twins po ako. I have twins, Bata boy pa, and girl. Bata sa edad na. 13 years old. Di kailangan ng pera nga yun, mag-aaral. Opo, meron naman ako ipon para sa kanila. Sabi nga ng anak ko, Mami, ba't ka ba pumasok sa politics? Kaya lang sabi ko nga sa kanila, itong ginagawa ko ay contribution ko lang para pag lumaki kayo, maganda rin yung environment, maganda rin yung sistema natin. Okay, so itong area na to, ito ang Baseco Compound sa Port Area at San Andres Bukid. May ipapakita kami sa inyo. Panoorin mo si Georgie Tenolete. Ito matagal na nakatira sa Baseco Compound. Pakinggan mo ang kanyang concern. Noon, nung tumira kami rito, walang ilaw, Petromax, Gasera. Ang tubig ay nakukuha namin sa parola pa, nagbabangka kami.
Walang lupa na ikaw ay lalakaran, kundi bato. Kasi ito ay breakwater. No? In average, malaki ang population namin. I think nasa 24,000 na kami ngayon. Sa Maynila, bakit nagsisiksikan? Nandito ang simpleng diskarte. Dito, mag-sidecar ka sa buong maghapon, may uuwi kang 300 to 400 pesos. Magtinda ka ng sigarilyo dyan sa Divisoria, matik yun, meron kang 400 to 500 kikita. 2010, balak na naman kami tanggalin. At i-reclaim daw, hindi kami pumayag. Nagtanong kami sa aming mga sarili, ano nga ba talaga ang plano ng gobyerno para sa amin? Paano kung kunin na ng gobyerno, may nanupang kinatitirikan? Ano ang balak mo para masolusyonan yung issue ng informal settlers sa Maynila? Unang-una, yung informal settlers dito po sa Baseco, talagang mula noon pa ever since hanggang ngayon nandyan na. Ang balak ko po talaga, tignan itong lupa, lagyan ng titulo at talagang i-award na po sa mga nakatira dito sa atin. Sobrang tagal na po nila, nagbabayad pa sila ng rights, nagbabayad pa sila ng kung ano-ano mga taxes na sinisingil sa kanila. Siguro it's about time, silipin po natin ano po ba stand ng lupain na ito. Dahil ito po ay 75 hectares, kung paaalisin mo lahat ng tao po rito, saan naman po natin dadalhin yan? Karamihan po ng nakatira dito, ito lang yung lugar na inaasahan nila, na shelter nila. Ganun lagi yung solusyon. Kasi ang tatamaan po dito, hindi lang tayo, kundi yung mga anak natin na nag-aaral. Yung mga senior citizen na dito po nagpapacheck up sa Maynila or dito na nagtatrabaho. Kung tayo magbibigay ng pabahay dito sa Baseco, definitely aayos po natin kung sino talaga yung residente na matagal na po dito sa Baseco. At yung mga areas like, ito po, naikot ko po yan hanggang Aplaya. Talagang lahat po ng area dito, delikado rin. Kahit yung patubig hindi maayos, yung kuryente, yung basura, nagki-clean up drive po kami dito sa Baseco once a year. So, kapag dyan, umulan lang, aapaw na, mabaho na. Lahat ng basura papasok na sa bahay. Ang mga tao po, lagi nakalubog sa tubig, sa putikan. So, imagine yung mga balat po ng mga bata, puro sugat. Yung mga senior citizen, nagkakaroon ng infection. So, kailangan yung sanitation, yung health concern ng mga kababayan natin. So, maganda po talaga na ito ay mapansin din talaga ng ating gobyerno para masolusyonan din naman itong maayos na lugar dapat maibigay natin sa taong bayan. Total, may barangay naman po dito which is existing dahil malaki rin ang budget ng barangay ng Baseco. So, para magkaroon siya ng barangay, it means kinonsider na siya na parte ng Maynila. At hindi na po natin pwedeng alisin basta-basta dahil mga squatter naman yan, paalisin na lang yan kahit saan pwede tumira. Hindi po pwede. Ongoing yung ginagawang Corazon Aquino General Hospital. Maliit din yung aming dyan, yung emergency room. Baka pagdating ng 20, magkanda hirap na sila sa pagpasok doon sa loob ng emergency room. Ano po ba ang plano nyo sa amin sa pangkalusugan? Yung realidad, tipikal, at kayang gawin. Kung maluklok ka, anong gagawin mo para maihatid yung dekalidad? Yun ang kailangan nating i-emphasize na serbisyong medikal sa mga Manilenyo. Unang-una, dapat talaga po ang budget ng pang-medical ay makita ng taong bayan magkano yung alat na budget at masiguro na madagdagan at magkaroon ng makabagong kagamitan sa bawat ospital ng Maynila. Kadalasan po dyan, walang mga pang-scan, walang CT scan, walang etc. So, yun po yung isa sa pinoproblema ng mga kababayan natin. Ma'am, walang ganito, walang ganyan, magbabayad pa kami sa ibang lugar. So, gusto ko po magkaroon ng makabagong kagamitan, masiguro na may mga gamot sa mga public hospitals at masiguro na may doktor na talagang titingin po sa ating mga kababayan. Yun ang talagang sisiguraduhin ko na kailangan ibigay po natin dahil kadalasan ang namamatay ngayon ay simple lamang ang dahilan. Walang gamot, walang tumingin na doktor at wala hong nag-provide sa kanila sa ospital. So malaking factor na sila po mabigyan ng pang-medical assistance, mabigyan ng mga doktor at talagang mga gamot na makakatulong sa kanila. Yan po ang isa sa mga programa na gusto ko pong maibigay. Lalo na dito sa Baseco, kailangan dagdagan pa. Dahil sa dami po ng tao dito, kailangan talagang 2 or 3 man lang na mga health center na malalaki para sa kanila. I think the more important thing is how. Kasi kahit si Yorme, kaya niya sabihin, si Mayora o CSB, kaya sabihin, hindi, gagawin ko to. Paano mo gagawin yun? Yung sinabi mo. Yun na nga po eh. Ang sa akin lang, sana alam pala nila kung anong gagawin, dapat ginawa na nila. Pero ito po, ang titignan natin dito, yung budget ng Maynila.
kailangan malaman yung budget ng Maynila kung ano pa ho ba yung natira dito at yun po ang pagtutuunang pansin natin para yun po ay maipakalat bilang programa sa Maynila. Free medical services. Yes, Paano? free medical. Alin ang mga kailangang ilibre sa mga tao? Sana may gamot, CT scan. So sana lahat po yun maiprovide natin kasi alam nyo naman sa Maynila, pinakamaraming mahirap. Hindi libre at saka wala rin po. Halimbawa, ay walang gamot dito, bumili ka na lang sa iba. Ay walang CT scan dito, magpa-CT scan sa Makati. So, ibig sabihin, wala rin pong pupuntahan ang Manileño. At nandito na po tayo sa ating final pit stop, ang Manila City Hall. Super Mara, kamusta Yes. po ang biyahe? Nako, napakasarap dahil nabalikan ko yung Old Manila at yung mga programa na gusto kong magawa para sa Maynila. Sa akin po, ang pagkakataon na ibibigay ninyo, sisiguraduhin ko po na magiging transparent sa lahat at lahat po ng yan ay karapatan ng bawat Manileño na ito po ay malaman nila at malaman nila ang tunay na serbisyo ay manggagaling sa tunay na Manileño sa Maynila. Maraming salamat. Maraming salamat. Congratulations and good luck and maraming salamat. Maraming salamat Miss sa inyong Mara pagsama sa Tamundo. aming biyahe. Yes, maraming salamat. Ano